Alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata ang kasi, may kakilala dyan. hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nagpresent sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung yung sino nagpresent sa nagpresent. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nagpresent dyan. Baka kaalyado nyo nagpresent Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion. Akin, baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not To me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, Bakit may people. start? Oh, You don't have to excuse start. me. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask lang each one. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Pinagtuunan po nila hindi umano na peking notaryo. Pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimony. Sila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon. 5 trillion daw po. Sa makatwid, mas malaki po ang ating gagastusin kesa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. So yan, welcome back to the channel. So last night, nagkaroon ng mainit na palitan sina Palace Press Officer Yuse Claire Castro at political analyst Malu Tikya sa special coverage ng News 5 habang pinag-uusapan kung nasaan na ba talaga si Orly Gutesa. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy yung kinaroroonan ni Orly Gutesa. Siya kasi yung saksi na lumutang sa investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project. So si Orly Gutesa, nagpakilala siya ang security escort ni Zaldico, isang dating miyembro ng Philippine Marines at iniharap si Senator Rodante Marcoleta sa Senado. So inakusahan ni Gutesa na nagatid siya ng mga bagahe ng pera sa mga tirahan ni na dating Ako Bicol Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. However, merong controversy kasi nalaman ng Manila RTC na peke daw yung notaryo sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. So may panawagan naman ang DOJ sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tinanong ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Justice tungkol sa posibleng lokasyon ni Gutesa. At sinabi ng Prosecutor General na wala silang impormasyon sa kinaroroonan ni Gutesa dahil hindi ito nag-apply para sa Witness Protection Program. So ngayon nag-update si Lacson, sabi niya hinahanap na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Lacson si Orly Gutesa sa kanyang nakarehistrong address. Although latest news, wala daw ito doon. Humingi ng tulong ngayon si Senator Lacson kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagdala kay Gutesa sa Senado para mahanap ang saksi. And then yesterday, during the INC rally, nireiterate ni Senator Marcoleta ang importance ni Orly Gutesa being the most credible witness so far. So ayun, yung mga kaganapan, let me know your comments
down below. Thank you so much for watching. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Stay safe.